Good morning, class. Good afternoon, everyone. Kung nasa man kayo, ingat kayo palagi sa panahon ng bagyo. Okay? Ang ating topic for today is error in measurement, understanding and minimizing error in surveying. Okay? Ano ba yung definition of measurement of errors? Ang measurement of errors is the difference between the measured value and the true value of the quantity being measured. Ano ba yung tinatawag na may nabanggit ditong measured value and true value? Pag sinabi nating true value, ito yung sukat na kung saan ginamitan mo siya ng tama o pamamaraan na perfect siya. No? Kung sinabi natin, di ba, sabi nila, nobody's perfect. Pero pagdating sa pagsusukat, kailangan natin ng perfect measurements. No? Okay? Ang measured value naman, ito yung pagsukat mo lamang, no? Na hindi mo sinasarang-alang-alang yung mga mali. Yung pagsusukat mo ay may include errors, no? Okay? Next natin ay some common types of error in surveying includes instrument errors, no? Hindi naman maaaring gamitin mo yung isang instrument kung saan ito ay may sira o may damage o may sira ang telescope. Hindi may lock, hindi may balance, no? Yun ang mga instrument error. Okay? Natural condition. Kung ang panahon ng pagsusukat mo ay malakas ang hangin na makakaapekto sa iyong pagsusukat o kaya naman ay baha o kaya may bagyo, no? Yan ang mga yan yung mga panahon na hindi ka maaaring magsukat yan. Okay? Then, human errors, no? Ito ang pinaka palaging may ano, no, error ng paraan ng pagsusukat, no? Kapag human errors, meron ka ngang mga instrument o kaya magandang panahon, kung hindi ka naman marunong magbasa o mali-mali ang iyong pagkukumpyut, balewala din. Okay? Ang importance of accuracy and precision surveying, no? Kapag sinabi nating accuracy, ito yung refers how to close a measured value is to the true value. May dalawang uri ng high accuracy, no? High accuracy measures are close to the true value. Pag naman low accuracy, measurements are far from the true value. Okay? Pag sinabi naman nating precision, refers to the consistency or repeatability of measurements. Kumbaga ito ay paulit-ulit mong susukatin. Ano? Kung meron kang A to B na sukat, unang sukat mo, unang trial mo, A to B. Then sunod na sukat mo, B to A. No? Ayan. Pag sinabi nating high precision, measurements are close to each other even if they are not close to the true value. Okay? Low precision measurements are vary widely. Magkakaiba na. Okay? Next natin ay most probable value. Okay? From the theory of probability, a basic assumption is that most probable value of a group of repeated measurements, similar condition is the arithmetic mean or the average. Kung sa simple term, ito ay parang average, no? Kung saan ikaw ay magsusukat ng paulit-ulit. For example, ay limang trial, tapos isasummation mo yon, i-divide mo yon kung ilan yung sukat mo. Kung ilan yung trial mo, ano? For example, meron kang 5. Yun yung divided by 5, no? Okay, ito yung formula niya. Okay. Yung ano, yung MPV, ibig sabihin most probable value. Tapos yung x1 plus x sub 2, x sub 3, ito yung mga ilang ulit mong measurement. Na kapag naman sinabi natin yung nasa ilalim, kung ilan yung measurement mo, yun yun. For example, ang measurement mo ay hanggang 5, dito hanggang x sub 5. Ang n mo ay 5. No? Okay. Next, sample tayo na. Sample problem number 1. A surveying instructor sent out 6 group of students to measure a distance between 2 points marked on the ground. The students came up with the following 6 different values: 250.25, 250.15,
249.90, 251.04, 250.50, and 251.22 meters. Assuming these values are equally reliable and that variation result from accidental errors, determine the most probable value of the distance measured. Napakasimple nito, no? Ang answer nito ay 250.51 na. Bigyan ko yan ng 2 minutes para 1 minute para masagutan niya, no? Gamit yung ating formula na exam 1, ilan ba dito yung measurement natin? Di bale, meron tayo dito. Ilan ang measurement natin? Meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ibig sabihin, ang n natin ay 6. Tapos, isumation mo ang lahat na ito. For example na, saan ba tayo pwede din magsulat? 250.25 plus 250.15 plus 249.90 plus 251.04 then plus 250.50 plus 251.22. O, summation mo lang yan lahat, no? Tapos, kung meron ka na summation of x, i-divide mo ngayon ng 6. Ang answer niyan ay 250.51 meters. Okay? Gets? Madali lang, ano? Bali parang ano lang siya, ano? Yung average. Okay, next. Next tayo. Example number 2, no? Ito naman, mga angles naman to, no? The angles of point Q have the following observed value. Theta 1 is equal to 130 degrees. Ito daw, ano? Theta 1 is 130 degrees. Tapos, 30 degrees, 15 minutes, and 20 seconds. Then, theta 2, meron tayong 142 degrees, 37 minutes, 30 seconds. Then, ang 3 ay 87 degrees, 7 minutes, and 40 seconds. Okay? Determine the most probable value of each angle. Okay? Yan. Ngayon, kung makikita nyo, no? Kung makikita nyo, yung ating value, dapat yung, di ba ito, umikot, ay, teka, umikot siya na. Ibig sabihin, 1 revolution siya, na. Ang equal dapat na theta 1 plus theta 2 plus theta 3 ay ano dapat? Kung 1 revolution siya, dapat siya ay makabuo siya na 360 degrees. Ngayon, kung ating ipa-plus yung summation of theta, di bale, kung ipa-plus mo yan, 130 degrees, 15 minutes, 20 seconds, plus 142 degrees, 37 minutes, 30 seconds, plus 87 degrees, 7 minutes, and 40 seconds. Ano ang answer dyan? Okay, wait lang ha, kung wala akong calculator. Okay, so ipapalas natin sa calculator yan na siya ay mayroong 360 degrees, 0 minutes, and 30 seconds. Okay? Ibig sabihin, kung i-minus natin yung
360 minus 360 degrees, 0 minutes and 30 seconds. Meron siyang sumobra siya ng 30 seconds, no? Bali, yung sukat natin ng theta 1, theta 2, and theta 3 ay sobra ng 30 seconds. Ano? Ano ang gagawin natin ngayon dyan sa 30 seconds na yan? Yung 30 seconds na yan, dapat ma-distribute natin doon sa tatlo. Kaya ang n natin, di ba? Ang n natin ay 3. Para makuha natin yung discrepancy, yung yung 30 ay i-divide natin ng 3. Makakakuha tayo ng 10 seconds, no? Negative. No? Kaya yung 10 seconds na yan, kailangan natin mag-distribute sa bawat isa. No? Ibig sabihin, kung sumobra ka ng 30 ng 10, ima-minus mo yan, di ba? For example, doon sa theta 1, yung checking natin na correction. Palagay natin correction. Correction. Sa theta 1, ano ba yung theta 1 natin? 130 degrees, 15 minutes, and 20 seconds minus 10 seconds. No? Makakuha ka ngayon na 130 degrees, 15 minutes, and 10 seconds. Kasi minus, sa theta 2, natin ay 142 degrees, 37 minutes, and 20 seconds. Mali yata, na. Dito yata yung 10, no? 10. Dito ay 10. Teka, erase natin. Yan. Ito ay 10. Ito ay 10. Bali, ito ay 0. Yan. Then, theta 2. Theta 2 is 142 degrees, 37 minutes, and 20 seconds minus 10 is equal to 142 degrees, 37 minutes, and 10 seconds. No? Theta 3, 87 degrees, 0 seconds, minutes, and 30 minutes minus 10. Di bali, 87 degrees, 0 minutes, 7 minutes, then 20 seconds. No? Okay? Bali, 130. Ay, hindi. Mali na naman tayo. Wait. Kamay tayo nito. Dito ay 20. Ulitin natin. Ito ay 15. Then 20 minus 10. Tama pala. Ito ay 10. Tapos 27, 30. Ito ay 30. Then ito ay lalabas na 20. No? 20 to. 20. Then ito ay 40. Bugayin natin. Tapos ang answer nito ay 30. Okay, yan. Bali, ang sagot natin ay ito. Okay. Ang sagot natin, okay? Yan. Kapag yan ipinalas mo, yung sakto nito, pag pinalas natin yan, yung
Summation of theta corrected, 130 degrees with 7 minutes and 10 seconds, 142 degrees, 37 minutes and 20, then, so, 1, yung 87 degrees, 7 minutes, and 30 seconds. Pag pinagas mo yan, 0, 0, 0, 0. Dapat ito ay 360 degrees, 0 minutes, and 0 seconds. Dapat mag-equal siya doon sa 260. Okay? Ganyan yung pagsusod kapag meron tayong degrees. Okay? Next natin ay the observed value. Now, the observed interior angles of a triangle are A, 35 degrees, 14 minutes, 37 seconds. B, 96 degrees, 30 minutes, and 9 seconds. And C is equal to 48 degrees, 15 minutes, and 0.5 seconds. Determine the discrepancy for the given observation and the most proper value of each angle. Okay? Parang katulad lang siya din ng katulad nung example na. Okay. Measurement of the three horizontal angles about point P are APB 12 degrees, 31 minutes and 50 seconds. BBC is equal to 37 degrees, 29 minutes and 20 seconds. And CPB is equal to 47 degrees, 36 minutes and 30 seconds. If the measurement of the single angle is APB is 97 degrees, 37 minutes, and 0 seconds. Determine the most probable value of the angles. Okay? Okay, ang sabi, kung ilo-drawing natin yan, kung mapapansin mo yung P, APB, lagay natin na APB, tapos BPC, CPD, then APD. Kung napapansin nyo, ang nasa gitna ay yung letter P. No? Kung nasa gitna, ma-distinguish natin ang point origin ng lahat ng points ay yung letter P. Palagay natin yung A. Dito palagay natin dito yung A. Dito yung A. Sabi niya A, P, B. Ito yung B. No? Ang sunod niya, B, mula sa point ng B, tapos pumunta ng P, then C. Then C niya, na? Ayan, C. Then C, P, D. Ang sabi niya. CPD. Okay. Ang APB daw, 12 degrees, 31 minutes, and 50 seconds. Ang BPC, nasabi ay 37 degrees, 29 minutes, then 20 seconds. Then CPD, ang CPD ay 47 degrees, 36 minutes, and 30 seconds. Ngayon, merong given na APB, no? Ibig sabihin, yung APB mula doon sa A hanggang doon. Ibig sabihin, yung kabuuan. No? Yung APB naman, sabi, APB ay 97 degrees, 37 minutes, and 0 seconds. Kung ma-analyze mo ngayon yung yung ating angle, dapat yung APB plus BPC then plus CPD dapat ay equal siya doon sa APD, no? Kasi kung makikita mo isang dugtong-dugtong siya na tapos ang lahat ng yan ay nasa sakupan ng APD. Kaya dapat itong
APB, BPC, and CPD ay dapat equal doon sa EPD. Kung ipa-plus natin, 12 degrees, 31 minutes, 50 seconds, plus yung BPC na 37 degrees, 29 minutes, 20 seconds, plus 47, 36, and 30 seconds, dapat yan ay equal doon sa, ano yung total natin ng EPB? 97 degrees, 37 minutes, and 0. Okay? Bali kung ito-total natin ito ay meron siyang ilan? Kung ipa-plus-plus nyo siya. 97 degrees, 37 minutes, 40. 40 seconds. Kaya mapapansin nyo, ibig sabihin sumobra ng 40 seconds yung mga sukat ng APB, BPC, and CPD. No? Ngayon, ano ang sunod natin gawin? I-distribute natin yung sobra. Ngayon, hindi siya, ngayon kung mapapansin nyo, tatlong angle na napapaloob doon sa doon sa APB. Hindi siya divided by 3. Ngayon, ang angle kasi natin, yung N natin ngayon ay dapat ma-consider natin ay 4 kasi yung 97 degrees and 37 minutes ay makaapektuhan din ng pag-correction natin. Na? Kaya yung N natin, yung 40 degrees, 40 minutes pala, 40 seconds, ay i-divide natin at 4. Ngayon siya ay negative 10. No? Negative 10. Ang sunod natin gagawin, mula doon sa ABB, 12 degrees and 31 minutes, minus siya. Minus siya, gawa ng 10. Minus 10. Okay, bali ang 12 degrees, 31, and 40. 50 yan, di ba? 40 seconds. Then, ito yung APB. Corrected. Yung BPC corrected is equal to 37 degrees, 29 minutes, 20 seconds minus 10 seconds. Di bale, 37 degrees, 29 minutes, and 10 seconds. Yun namang isa. CPD corrected ay 47 degrees, 36 minutes, then 30 seconds, minus 10. Di bali, 47 degrees, 36 minutes, and 20 seconds. Okay? Meron na tayong corrected na. Isasama natin yung kahulihan. Yung sa 97, sa APB, diba 97 degrees and 37 minutes. Then 0, 0. Ngayon, tanong natin, plus or minus ang ating correction dito? Ipa-plus natin ngayon ipa-plus natin yung 10 seconds kasi during sa ating pagko-correction ng nung ating angle, BPC, APB, CPD ay lumaki siya. No? Lumaki siya. Kaya ang ating ipa-plus ay 97 degrees, 37 minutes, and 10 seconds. Ngayon, paano mo ma-check yan kung tama? Dapat yung APB mo na corrected plus BPC corrected, BPC, BPC corrected, plus yung CPD corrected ay dapat equal dito.
Ah, dapat equal dyan sa APD connected. Okay. Dapat siya ganun ano. Okay. Na-gets niya na. Okay. Punta tayo sa next. Horizontal distance naman tayo na. Doon sa una, madali lang yan ha. Madali lang yung ating correction. Yung correction doon, parang average lang mo siya. Meron tayong trial sa measurement, meron din tayong sample doon pagdating kapag angle yung pinag-uusapan. Ngayon naman, umpisa na tayo dito talaga sa correction naman sa horizontal distance. Okay? Measurement of horizontal distance. By using any kind of measuring tape, yan, pwede natin gamitin ng pacing, consists of counting the number of steps, yung required distance. Kung nagkataon, parang estimation ka na bawat bawat isa sa atin, meron tayong tinatawag na pace factor, no? Kakaiba kasi magkakaiba tayo na laki o haba ng legs, no? Ng bias. Tape measurement. This is the common method of determining distance is by direct measurement with a tape. Gagamit ka dyan ng tape. The distance measured with the steel tape is much most precise than the distance obtained by pacing. Okay? Yung kasing pacing, ano lang naman yun eh, estimation lang. Then, kapag naman pacing measurement, ito yung pacing is a rapid means of approximately checking more precise measurement of distance. Where approximate result is required, distance may be determined by pacing. No? Kung approximate, kung baga estimated, estimation lang, no? Estimated. Okay? Next, ito yung sample ng ating ano, pacing measurement. Kung yung simple hakbang mo, no? Yung natural na hakbang mo, yun ang tinatawag na pacing, no? Yan. Kapag humakbang ka ng malayo, kung bagay dalawang hakbang kung dalawang lakad, yun yung tinatawag na stride, no? Okay? Stride siya. Next, ang pace factor, susolve natin sa pamamagitan ng determine the pace length. Okay, pace length. Ito yung measurement divided by pace factor na. Then, kapag pace length o pace factor is equal to distance covered divided by number of paces. O, distance covered mo, for example, ay 50. Sa 50 meters na yon naka number of paces ka na 80 o kaya 101, 100, kaya 100. Yung 50 divided by 100, yun ang iyong pace factor. Bawat isa sa atin may magkakaiba-iba tayo ng pace factor. No? Example, the surveyor first measures their pace length by walking a known distance, say 50 meters, and counting the number of paces taken. Let's assume they took 60 paces to cover the 50-meter distance. Di bale, yung distance covered mo ay 50, ang number of paces mo ay 60. I-divide mo lang yon, makukuha mo yung pace factor. No? 0.83 meter per pace. Ang kanyang unit of measurement, meter per pace. No? Okay? Measure the distance using pacing. Now, the surveyor starts at one point and start pacing towards the other point. They count their paces as they walk. Suppose after pacing, the surveyor counted 100 paces. Now, distance is equal to number of paces times pace length. Di ba ang ating number of paces ay given ay 100. Ang pace factor natin na nakuha ay 0.83 galing doon sa unang computation. Makukuha natin yung distance, no? 83.3. Ito naman yung sample na, for example, ay hindi mo alam yung pangalawang sukat, ano? Pangalawang sukat. Ngayon, gamit ang iyong pace factor, malalaman mo sa pag-iyong pakbang, compute mo kung ano yung approximate distance niya. Ngayon, kapag meron kang ganitong pacing, kailangan mong kuha yung relative precision. Kung gaano ba tayo kalapit doon sa true value, ano, sa perfect measurement. Yung tape distance mo na
minus base distance divided by tape distance. Na, yun ang kanyang formula. Okay, meron tayong sample dito, no? Sample problem. 45-meter course AB on level ground faced by a surveyor for the purpose of determining his pace factor. The number of paces for each trial taken are in the accompanying tabulation. For example, trial 1, galing ka sa AB, no? Then trial 2, BA, paulit-ulit mo siya, pabalik-balik ka hanggang maka-anim na trial ka. Ang A to B ay mayroong distance na 45. No? Sa unang trial mo, sa A to B, meron kang 50 paces, kung 50 na lakad mo. Then sa pangalawa, 53, then so on, so on. Kapag kinuha mo ang average value nito, o kaya yung most probable value ng number of paces mo, makakakuha ka ng 52, no? Yung 52, ito yung most probable value mo. Ngayon, ang tanong, the number of pace star are taken in the accompanying tabulation. Ang kanyang tanong ay, determine the pace factor. Ngayon, gamit yung, sa number 2, gamit ang inyong nakuhang pace factor, kapag meron kang pangalawang kinuha na if the surveyor then took 771, 770, 768, 770, 772, and 769 paces in walking an unknown distance CD, what is the length? Ano? Gamit naman yung pace factor mo, paano makuha yung distance ng CD. And number 3, assuming that the tape length of a line CD is 667, assuming nga, ano, determine the relative precision of the measurement performed. Relative precision is equal to tape distance minus pace distance divided by tape distance. Okay? Solusyon natin. Ano ba, paano ba yung solution natin? Number 1, determine the pace factor. Ano ba yung pace factor? Formula. Ang pace factor ay ang length natin, di ba, 45. Ang n natin ay number of trials taken, ang line AB, 6. Then, yung average nito, pag nakuha natin, 50, di ba, yung average niya, 6, nakuha natin yung mean, 52 na siya, di ba? 52, tama. Then, pace factor natin, pace tape distance na 45, yung known distance, divided by yung average natin na 52, makukuha natin yung pace factor natin ng 0.865 meter per pace. Ito ngayon yung gagamitin natin. Ito na yung pace factor natin. No? Yung gamit itong pace factor na to, sa letter B, kukuha natin yung pangalawang distance. Then, meron tayong pangalawang distance na pacing, di ba? Meron tayong pangalawang pacing na 771, 770, 768, 770, and 772, and 769. Kapag ito kinuha ulit natin yung mean value nito, makakakuha tayo ng 770 paces. Di ba meron na tayong pace factor? Tapos, ang hinahanap natin dito ngayon, yung base distance, no? Yung unknown distance. 770, i-multiply natin yan doon sa ating pace factor, no? Sa pace factor natin na 0.865. Kaya makakakuha tayo ng distance na 666.05 meter, no? Yan yung ating distance. Ngayon, gamit itong ating pace distance na to, na 666, masasagutan natin yung letter C. Ang hinahanap sa letter C ay yung relative precision. Diba may formula tayo na tape distance minus base distance divided by tape distance. Na, ngayon ang tape distance, sabi doon sa ating problem, meron tayong 667. Okay? Ngayon, meron tayong, galing sa computation natin, meron tayong base distance na 666. Ayan, para makuha natin yung relative precision, gamit yung formula na tape distance minus base distance divided by tape distance is equal to 1 over 741. Say 1 is to 700 precision of the measurement. Na, ganun kalapit yung ating base distance doon sa ating sa tunay na
na measurement. Okay? O kaya pwede mo siyang ibigay na na percent, relative precision kung gaano yung katama yung ating phase distance doon sa tunay na sukat. True value. Okay? Next natin, sample problem. Distance by pacing in five trials of walking along a 90-meter course, very level ground. A pacer for a several party counted 51, 52.5, 51.5, 52.5, and 51.5 strides, respectively. He then started walking a known distance, XY, in four trials, which were recorded as follows: 85, 88.5, 89, 88, and 87 stride. Determine the following: A. Pace factor of the pacer. B. Length of the line XY. C. Percentage of error in the measurement if the tape length of XY is 150.5. Okay? Oh, try nyo yung sagutan bago tayo lumipat sa ano. Okay? Sagutan nyo yan, ha? Okay, next tayo. Okay, determine pace factor. Gets ba? Una muna, yung given natin ay 90 meters, di ba? Then, meron tayong number of tires taken, 5, no? Pag i-divide natin yung summation natin yung stride, 51 plus 52.5, 51.5, 52.5 plus 51.5, may 259 stride tayo. Bakit naging 518? Kasi sa isang stride, dalawang pace, di ba? May katumbas na dalawang pace. Kaya yung 518 ang ating gagamitin, no? Yung 518, i-divide mo ng 5, then is equal to 103 paces, mean a number of paces to walk the course, no? Makukuha natin ngayon yung pace factor natin. Given yung length natin na 90, excuse me, di ba, gamit yung 103 na nakuha natin, meron tayong pace factor na 0.869 meter per pace. Then, determine the anong distance. Number 2 sa letter B na tanong na meron tayong 4 na paces to walk the course, no? Ang sum niya, 88.5 plus 88, 89 plus 88 plus 87. Meron tayong 352.5 strides or 705 paces, no? Gamit ulit yun, i-divide natin sa 4. Kuha tayo ngayon na 176.25 paces, no? Para makuha mo ngayon yung distance na sinasabi na tanong, gamit yung ating pace factor ng una, i-multiply natin yon, no? Para ma-cancel yung paces na yun. 176.25 times 0.869, then makakakuha tayong 153.2 meter, no? Kasi kapag i-multiply, makakancel mo to. No, matitira yung meter, kaya 153.2 meter ang sagot. Then letter C, determine the percentage error. Madali lang, no? Meron na tayong tape distance na given, di ba? 150.5. Tapos yung na-compute natin doon sa kanina, 153.2. Gamit yung formula natin, makakakuha tayo ng 1.79%, no? Ganun kababa na. Masyadong malayo. Malayo tayo doon sa ating tape distance, no? 1.79%. Okay, yan. Meron tayong, di ba sa pagsusukat naman natin, hindi naman lagi yung perfect, no? Kaya gagamitin natin siya ng correction, no? Para malapit tayo doon sa true value, no? The following 5 correction may be found for the measured length of tape. For example, number 1, correction for absolute length. Number 2, corrections for pull. Then number 3, correction for temperature. Then number 4 ay correction for sag.
Sa correction for absolute length, meron tayong formula na CA is equal to LT minus LN divided by LN times LM, no? Kung saan yung CAA correction for absolute length, LT is actual true length of the tape. True length of the tape na. Yung LN naman, nominal designated length of the tape. For example, siya ay 30 meters long, 50 meters long, 100 meters long. Then yung LM, yung measured length of line using the tape. For example, ang sukat mo ay 10 meters, 25 meters, 24 meters. No? Gamit yung correction na yon, gagamitin natin sa tunay na formula na corrected length is equal to length through is equal to LM measured length plus yung correction mo, no? Plus minus correction. Plus or minus correction. Okay? Sample tayo. Para malaman natin kung tayo mag-add o mag-subtract. If the tape is too long, measured distance is too short, add correction. Add tayo dyan. If tape is too short, measured distance is too long, then magsusunod tayo. Okay? Ito yung mga palatandaan na dali lang naman sa problem naman, given yung sinasabi doon, if the tape is too long and too short, kaya madali mo ma-recognize na ang iyong gagamitin doon sa correction ay plus or minus. Okay, sample tayo. A measurement was recorded as 171.278 meters with a 30-meter tape that was only 29.996. Too short, no? Kasi ang tunay na sukat ay 30 meters, nagkukulang siya ng 0.004. No, di ibig sabihin too short siya, no? Under standard condition, what is the correct measurement? Okay, gamit yung formula natin, nominal length natin 30 meters, di ba? Then yung actual length ng yung tape ay normal condition is 29.996 meters. Then ang measured length na given ay 171.78. Ngayon ang hinahanap natin ay yung correction. Kapag given yung yung ating mga formula, true length minus yung nominal length, di bale meron kang 29.996 minus 30, meron kang kulang na negative 0.004 meters. No? Di ibig sabihin, kung makuha mo yon, no, yung sa formula, ilipat mo siya, meron kang kulang na i-divide mo yung 30, negative 0.0001333 na. Okay, ito yung correction mo. Ngayon, kapag ito ay minultiply mo doon sa measured line na 171.78, ang lalabas niya ay negative 0.0228371 meters. Then, ang sunod niya, para isama mo naman ito doon sa iyong corrected length, then 171.278 minus, kasi minus siya kasi sinabi, di ba kanina yung yung too short siya, di ba? Then 0.0228371. Makukuha mo ngayon yung tunay na correct na length na ito yung ating answer. Bali sa ating mga quiz, hanggang 4 decimal places tayo na para hindi kayo yung akin kasi ay 2 para hindi kayo lumayo sa hindi kayo lumayo doon sa answer ko. Okay? Dali lang, Then example number 2, kung ang given ay nominal length niya ay 20 meters, then actual niya ay 20.02. Sumobra naman, tulong naman to. Sumobra naman siya ng 0.002. Then ang measured length niya, measured line niya ay 200 meters. Kaya yung true length minus LN, minus mo na kagad dyan, sumobra ka ng 0.002 meters. Then ang ratio niya, then meron kang 0.001. Then ang correction niya, correction absolute 0.001 times 250. Yun yung measured line,
is equal to 0.025 meters. Then ipa-plus mo siya, no? 250 plus 0.025 is equal to 250.025 meters. Yan yung true measured length niya. Okay? Correction number 2. Ito naman yung kapag tinatawag na pull, no? If a pull applied while standardizing the length of the tape and pull applied in the field are different, this correction is required. Ito yung formula niya, no? Ito yung formula niya. Makikita niyo meron ulit siyang plus or minus. Depende ulit doon sa too short or too long, no? Pag ang formula is correction for pull is equal to P minus PO times length divided by AE. Yung AE minsan laging given siya, no? Ito yung tinatawag na cross-sectional area of the tape, yung modulus of the elasticity, no? Given. Minsan given lagi ito, ano? Ito yung mga constant value kasi. Yung P, ang P naman tinatawag na pull applied during measurement, gaano kalakas mo hinila siya, then yung standard pull, meron tayong standard pull na. Yung length naman, ito yung sukat, ano, measured length, ano, kung gaano kahaba yung ating sinukat, ano. Sample tayo. Merong kasunduan ulit, ano, kapag ang quick rule for useful to remember, kapag yung P mo ay greater than to PO, tape pulled harder than standard, tape is stretched longer, no? Hinila mo kasi mas malakas ka doon sa ano. Then the measured distance is too short, mag-a-add ka ng correction. Kapag naman yung hila mo ay mas mababa doon sa standard, tape is less stretched than standard length, the measured distance is too long, no? Isusubtract. Dun sa mga problem naman natin, ibibigay ko naman siya kung siya ay too short or too long. Okay? Okay. Meron tayong problem dito, ano? May problem tayo ngayon dito. Ngayon, try natin itong sagutan. L2 natin is equal to length measurement plus correction, no? Correction pull. Okay. Yung correction na pull natin, CP, formula natin, P minus PO divided by AE times length of. Yung P natin is 10 minus PO 7 given yung AE natin na 0.008 square centimeter, then multiply mo ng E 21 times 10 5 kilogram square centimeter. Then ang lahat ng ito ay multiply mo doon sa length. Ang length natin ay ano yung length natin? Length natin ay 2306.34. Okay? Kapag ikaw ay i-multiply mo yan, 3, then 0.08, 21 times 10 raised to 5, multiplied by 2306, makakakuha ka ng answer dito. Ano? Yan ang ating correction. Kung kapag mayroon ka ng correction dyan, yung L2, ano ba yung measurement natin? 2306.34, ipa-plus mo siya doon sa correction mo na answer dito. Ilalagay yan. Okay? Yan yung pagsagot niya. For example, kung ang problem ay nagkataon na ang given, ang hinahanap natin ay yung L. Ang L ay unknown. Gamit yung formula natin na ganito, manipulate nyo. No? Manipulate nyo yung formula. For example, ay given lahat CP, AE, PO minus PO times L
Bali yung L, CP AE divided by P minus PO. No? Manipulate mo yung formula para makuha mo yung, yung L, no? May mga pagkakataong ganyan yung ano niya. Okay, next. Ito naman kapag correction for temperature, may formula tayo na Ct is equal to K Tm minus To divided by L. Meron ulit tayong correction. Lm plus minus Ct. Yung Ct, correction for temperature, yung L natin, yung measured length natin. Then, mean temperature, yung Tm. Then, standard temperature natin. Standard. Then, K is coefficient of linear expansion. Ito, laging given naman ito. Okay, next. Quick rule natin, if T is, yan, palatandaan ulit ha. Guidelines ulit natin is expand. Ito yung ibig sabihin niya ay too short. Tayo ay mag-a-add doon sa correction natin. Kapag naman ang T is less than 2 TO, ito naman ay too long, then ito ay magsusubtra ka. No? Magsusubtra ka doon sa correction. When the temperature was 14 degrees Celsius, the measured distance from B to C was 380. They still tape used as a standard temperature at 20 degrees Celsius with a coefficient of thermal expansion of 0.000116 slash 0 degrees Celsius. No? Find the correct distance of BC in meters. Okay? Meron tayong answer dito ng 318.1032. Okay, unahin natin. Mga given tayo na. Bigay tayo mga given. Given natin ay when the temperature was 48, meron tayong T, mean temperature natin is 48 degrees. Then, ating distance, B to C, is 380 meters. Then, ang standard natin temperature, sabi, is 20. Then, meron tayong coefficient of thermal is 0.00, apat na 0 na, 116 degrees Celsius. Ang hinahanap natin, find the correct distance of BC. Yung correct distance natin, ang hinahanap. Kaya meron, una natin pansinin ko ang ating mean temperature is equal to, greater than to TO, yung standard. Ano dahil, too short tayo, di ba? Then, T is less than TO, too long. Dito tayo ay magpa-plus, dito ay magma-minus. Ngayon, kung mapapansin mo, ang 48 is greater than 20. Di ba? Kaya tayo ay too short. Tayo magpa-plus doon sa ating correction. Correction T, correction. Length ng correction, no? Correction L2 is equal to Lm plus correction due to temperature. Ngayon, meron tayong formula, di ba? Correction temperature is equal to K, coefficient, ito yung K. Then, Tm minus To divided, times L. K natin ay 0.0000116. Temperature natin ang Tm ay 48 minus 20. Ang length natin ay 318. Makakakuha ka dito ng correction. Ngayon, doon sa L-through, ngayon given yung 318, ipapalas natin yan kasi ang nakuha natin ay too short plus yung nakuha mong answer dito. Okay?
Plus niya. Okay, next. Madali lang na. Ngayon, ganun ulit, kung ang ating i-manipulate mo uli yung formula, kung ang unknown ay L, meron kang given na correction, then K Tm minus To L Ct K Tm minus To. Yan. Makukuha mo ngayon yung formula ng kapag unknown yung L mo. Kapag given naman yung mga correction, K, Tm, and To. Okay? Next. Yan. Sa sheet work, ito ang sheet work natin. Ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanggang 10. Hanggang 10. Ito ay inyong sagutan sa yellow pad. Then, tayo ay may graded recitation sa next na klase natin. Okay? Okay? Good. Thank you everyone. And study lagi. Mag-aral lang at saka mag-ingat lagi. Thank you everyone.